Good morning! For today's video, samahan niyo akong magluto ng nilagang baboy. Masarap nga humigop ng sabaw. Partneran mo ng patis na may kalamansi at sili. Perfect ulam na. At dahil nga lately, mas nahihilig si baby sa masabaw na pagkain, lulutuan natin siya ng nilagang baboy. Tinolang chicken nga sana kaso chicken manin ko ng tuman ni Papa nan. Baka tubuan kami tipakpak kakamanukin. Inuna ko na palang i-prepare yung sibuyas at karne para mauna nang mapalambot mamaya habang piniprepare yung mga gulay na pangsahog. Dahil nilaga nga lulutuin natin, sibuyas lang yung ilalagay ko. Hindi ako sure kung ilang kilo itong karne pero marami na rin siya. 3 meals natin to kakainin. Isabay na natin ng sibuyas para mabango. Ilagay na rin ng paminta at laurel para mas bumango lalo. I-pressure cook na natin ang karne para mabilis lang lumambot. Nagset na pala ako ng timer dyan for about 5 minutes. Habang nakasalang yung nilaga, piniprepare ko na rin ang mga gulay. May 4 pang okra. Tira ko nung nagluto last time ng dinengdeng. Syempre, kantoy tisili tapno na banglo. Agree ba kayo na parang kulang ang sinigang or nilaga or pinakbet kung walang siling haba? Mas masarap pa sana kung maanghang. Nakatudtod ng cabbage kaya maglalagay din tayo. Last time ganito inulam namin. Longganisa at nilagang cabbage. Syempre isaw-saw ulit sa favorite na bagoong with sili at kalamansi. Dito sa Japan hindi pa ako naka-encounter ng siling haba na maanghang. Sa Pinas, nakatry na ako dati. Itong tulumipay tapos isaw-saw sa bagoong na may sili at kalamansi. Pati yung okra masarap ring ituno, try yo. Itong Baguio beans dapat ihalo ko sa pansit kaso hindi nakapagluto kaya ihalo na lang din natin ngayon dito sa nilaga bago pa na naman masirap. Wala na kasing sitaw kaya ito na ang alternative ko. Magkaiba pa man din sila ng lasa. Iba pa rin talaga kung sitaw. Pero okay na rin itong Baguio beans, dagdag gulay at kung malding tayo try ko nga rin maglaga ng ganito one time kung masarap. Isaw-saw sa bagoong, okay kaya? Madalas kasi stir fry lang itong Baguio beans. Masarap siya. Toyo lang o kaya oyster sauce ang pantimpla. May nabili rin palang sa si Hobby. Sa Asian store yan nabili. Kakaiba yung lasa. Hindi ko in-expect. Buti na lang hindi ko naisip ibilo-bilo. From Thailand kasi ata itong saging. Iba kasi ang lasa compared sa saba ng Pinas. Kasla na sugpit ngay nga magat sabat ni sunggo. Malayong malayo sa saba ng Pinas. Pero okay na rin. Mabuti na lang konti lang nabili ni Hobby at dahil nga sumunggo tayo, naibos na taji sa baa. After 5 minutes, sakto lang yung lambot. Wala naman kasing buto ito kaya 5 minutes will suffice. Last time kasi 10 minutes ko siya pinakuluan. Durog na durog yung karne. Usually 10 minutes talaga ang timer ko parang sa balatong lang. Mas na-enjoy kaya kumain kapag may nangunguya ka. Habang may ngipin ka, diba dapat ini-enjoy natin magnguya. Kaya I decided talaga na bawasan yung pressure time. Pagkapatay ng apoy, maganda at pagkabukas ko, nandun pa rin ang init. Kaya ang bilis lang napakulo yung sabaw. Madami-dami pa lang sabaw natin tapno makakaldo tayo. Doon ako palang ilagay yung Baguio beans at okra. Patis ulit ang pantimpla ko ngayon. Perfect ang patis talaga kapag kasabaw. Dapat pala ata may talong din siya kaso naubusan tayo. Tinorta ko kasi yung talong. After about 3 minutes, nilagay ko na rin yung saba. Medyo nalusak yung saba tahin babad ko danom. Naggalis. Iso nga wrong move. Ayun, hinuli ko yung cabbage at madali lang lutuin. Pagkalagay ng cabbage, pinatay ko na rin yung apoy para barely cook lang. Mas masarap kasi yung cabbage kapag crunchy. Basta kapag may sabaw, mas masarap nuhaan nga nalusak ti gulay. Anyways, that's all for now. Origa, thanks for watching. God bless po.